Magandang araw sa ating lahat. Ako po muli si Pastor Jomel na inyong kasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. Ang talata pong ating pag-uusapan ngayon ay makikita sa Aklat ng Awit, sa Kabanata 34, talata 10, na nagsasabing ang mga leon ay nagiging mahina at gutom, ngunit ang mga nagsisihanap sa Panginoon ay hindi magkukulang ng anuman. Isang makapangyarihang paalala ito na pinapaabot sa atin ng Diyos tungkol sa kanyang hindi matitinag na kabutihan at tapat na paglalaan sa ating mga pangailangan. Sa mundong ito, puno ng pagnanais na para sa kasiguraduhan at tagumpay, minsan ay nakakalimutan natin na ang tunay na kasapatan pala ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng talatang ito sa ating araw-araw na buhay? Paano natin may sasabuhay ang mga prinsipyong ito sa ating personal na buhay? Pag nilaya natin at alamin kung paano natin ito may sasabuhay ang mga mensahe ng talata sa awit. Ang paghahambing ng mga leon at ang paghahambing sa Panginoon. Sa talatang ito, ginamit ni David ang mga leon bilang simbolo ng lakas at kapangyarihan. Ngunit binanggit niya na kahit ang mga leon, sila'y nagiging mahina at nakakaranas ng gutom. Pinapakita nito na kahit ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang nilalang ay may hangganan at maaaring magkulang. Gayun din tayo bilang tao. Madalas ay umaasa sa ating sariling lakas at kakayahan. Ngunit ipinapaalala po sa atin ng Diyos na hindi natin kaya ng mag-isa sa ating buhay. Kung umaasa tayo sa ating sariling lakas, tayo maaaring mawala ng direksyon. Ngunit kapag tayo ay naghahanap sa Panginoon, hindi tayo magkukulang sa anumang bagay. Kilalanin natin ang iyong kahinaan, ang ating mga kahinaan. Sa bawat araw, alalahanin natin na hindi natin kaya magtagumpay sa ating sariling lakas. Maglaan tayo ng oras sa panalangin, humingi ng gabay mula sa Diyos bago magdesisyon o umarap sa mga pagsubok. Halimbawa, kung may mga mahihirap na desisyon sa trabaho o pamilya, magdasal muna tayo at humingi ng tamang direksyon mula sa Diyos. At ang pangalawa ay maging bukas din tayo sa tulong ng Diyos. Kung sa tingin mo ay punong-puno ka na ng problema at stress sa buhay, huwag mag-aatubiling humingi ng tulong sa Diyos. Magdasal, magtiwala at tanggapin ang kanyang gabay. Hindi ka pababayaan ng Panginoon, kapatid. Paghahanap sa Panginoon bilang isang buhay na pagtitiwala. Ang paghahanap sa Panginoon na hindi lamang sa oras ng pangailangan, kundi isang patuloy na proseso ng pagtitiwala at pagsunod natin sa kanyang kalooban. Ang paghahanap sa Diyos ay nangangahulugang pagbibigay sa Kanya ng ganap na kontrol sa ating buhay. Ang Diyos ay soberano. Hindi sapat na magdasal lamang tayo kapag may problema, kundi dapat din nating isabuhay ang ating pagiging tapat at handa sumunod sa Panginoon ay ito ang kalooban ng Panginoon sa araw-araw. Isama ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Maglaan ka ng oras araw-araw upang magdasal, makinig sa salita niya, magbasa ng Biblia, maglaan ng panahon para makipagniig sa Diyos kapag may pangangailangan, kapag may mga bagay na kailangan pagdesisyonan. Ito'y isang pagpapakita ng patuloy natin na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Halimbawa, bago magsimula ang araw, paggising pa lamang sa umaga, pagmulat ng ating mga mata, maglaan ng ilang mga minuto para magdasal at humingi ng gabay sa lahat ng iyong gagawin. Magtiwala rin sa kanyang mga plano. Kapag tayo nagdidesisyon, alalahanin natin na ang Diyos ay may plano para sa ating buhay at ang plano ng Diyos ay para sa kabutihan natin. Magtiwala tayo na ang kanyang mga plano ang pinakamahusay para sa atin, kahit hindi ito agad-agad malinaw. Kung may mga bagay na hindi natin naiintindihan, ipagtiwala sa Diyos. Alam niya ang dahilan at alam niya ang mga bagay na makakamtan natin at ito ay para sa ating kabubuti. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako na hindi tayo magkukulang ng anumang bagay na mabuti at makatarungan para sa atin. Hindi ibig sabihin nito na bibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng ating gusto. Ngunit tinitiyak niya sa atin na bibigyan niya tayo ng lahat ng ating pangangailangan sa tamang oras. Ang ating pananampalataya ay sinusubok sa mga panahon ng kakulangan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, dapat nating ipagpatuloy ang pagtitiwala at pagpasalamat sa kanyang patuloy na kabutihan. Paano natin gagawin? Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kahit na tayo dumaranas ng kakulangan, magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang patuloy na paglalaan. Kapag tayo nahihirapan, tandaan na ang Diyos ay tapat na magbibigay sa atin ng ating mga kailangan at siya ang mag-aalaga sa atin. Siya ang ating lakas. Maglaan ng oras para magpasalamat sa Diyos, hindi lang sa mga biyaya na natatamo natin, kundi pati na rin sa mga pagsubok na nagtuturo sa atin.
magtiwala sa tamang oras na ibibigay ng Panginoon. Magmumawala ng pag-asa kung ang mga bagay ay hindi pa dumarating ayon sa kanyang plano at ayon din sa ating mga plano. Ang Diyos ay may tamang panahon at paraan para maglaan ng lahat ng ating mga kailangan. Kung tayo dumaraan sa mga pinansyal na problema o hindi alam kung anong gagawin, magtiwala na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng solusyon sa tamang oras. Sa kabuuan, ang awit 34, talata 10 ay isang paalala na sa Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay na kasapatan. Kahit ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan nilalang sa mundo ay nagkukulang, ngunit ang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi nagkukulang kailanman. Kaya't ang ating pagnanais ay hindi dapat nakasalalay sa ating sariling lakas, kundi sa kanyang walang hanggan at tapat na kabutihan. Sa bawat takbang ng ating buhay, maghanap tayo ng Diyos, magtiwala tayo sa kanyang plano, at magpasalamat sa kanyang patuloy na paglalaan sa buhay natin. Sa huli, makakasiguro tayo na ang Diyos ang magpupuno sa ating buhay ng kanyang biyaya at kabutihan. Panginoon, salamat po sa iyong walang katapusang kabutihan at tapat na paglalaan. Tinutulungan mo po kami upang maging tapat na naghahanap sa inyo at magtiwala ng lahat ng aming pangangailangan ay matutugunan sa inyong kalooban. Sa kabila ng mga pagsubok at kakulungan, patuloy po kami nagtitiwala sa inyo ng inyong plano para sa amin ay pinakamabuti. Sa pangalan mo, Jesus. Amen.